Magandang gabi. Ngayong video naman, ipakikita ko sa inyo paano magluto ng pinaputok na tilapia. Andito siya ngayon. Ito ang magiging aming dinner. Napakasimple lang niya gawin. Importante, wag lang mabubutas ang ating foil para maganda ang kalalabasan. Ito na. At ito nga ang ating tilapia. 3 peraso. Nakabili tayo kanina sa palengke. Lalagyan din natin siya ng mustasa. Ayan. At naghiwa na rin ako ng sibuyas, bawang at may margarine tayo dito. At itong nakikita nyo ito, mixture siya bali ng honey, ng suka, ng toyo, seasoning. At lagyan pa natin ng paminta para may spices pa siya, konti pa. Ayan, at nilagyan din natin yan ng kalamansi kanina, pinatakan na natin. So, una nga naglalagay tayo ng margarine dito. Tapos, maglalagay tayo ng mustasa. Bahala kayo kung ganong karami. Mas marami, di mas maganda. Tsaka natin ilalagay ang ating tilapia. Inasinan ko na rin yan kanina, pero light lang sa asin kasi nga meron na tayong mga tinimplang seasoning na nandito. Hanggang din natin siya ng konting margarine. So, ito na nga yung seasoning niya. Hinay-hinay lang sa asin. Nilagyan din siya ng honey. Ayan, so nakikita nyo na nandyan. Para masarap siya. Una, lagyan nyo siya sa loob. Patakan nyo lang ng ganyan. Yan na rin ang, pag nag-steam siya, yan na rin magiging pampalasa niya. Kaya, masarap na masarap yan. Sure boy yan. Tapos, syempre, para espesyal, lagyan natin ng ipon. Siguraduhin yung tinanggal nyo yung mga matutulis yan dahil kung hindi, yan na ang makakapagpabutas sa foil. Dahil pag nabutas yung foil, hindi siya magi-steam. Doon lang lalabas ang yung init niya. So, sayang lang ang effort nyo. Tapos, lagyan natin ng onion. Necessaryong kailangang maayos na maayos kahit ano lang. Kasi magugulo rin naman yan eh. Lagyan natin ng garlic. Konti, naparami. Pero okay na rin yun. Tapos, toppings uli natin ito ng another mustasa para makover. At pagkatapos, ibabawan pa uli natin ng isa pang foil. Ganyan. Medyo, yung pang ibabaw, medyo i-press nyo para yung hangin lumabas. Kailangan less air lang yung nandyan sa loob niya para mas ma-isolate siya. So, itutupi nyo lang ng ganyan yan. Hindi yung tupin-tupi yan. Ganun din sa kabila. Ingatan nyo na huwag masira yung foil or mabutas kasi hindi nyo mape-perfect ang luto nyan. Ganun din sa side na to. At dito. Ayan, medyo press ko nang i-press dito. Siguro din yung hindi makakalabas yung hangin. Konting hangin lang pala siya, ganun. Ayan. So, okay na nga siya. Isasalang na natin sa uling ngayon.
ayan, nagpauling na nga po tayo. Yung tamang init lang, basta mga 25 minutes lang siya, hindi na kailangan balik na rin. Basta lumobo siya ng ganyan, yan. Kitang-kita nyo, lobong-lobo naman. Goods na yan. Luto-luto. At least 25 minutes, 20 to 25 minutes. Pwede na yan. At patitikman na nga natin sa aking asawa yan maya-maya. Pero for a meanwhile, habang nag-iintay tayo, gumawa muna tayo ng sausawan. Ayan, wala po akong hilig sa anghang, kaya konti lang ilalagay ko. Chili powder, chili flakes. Ako lang po ang gumawa niyan. Ayan, chili garlic na yan, ayan. Sa inyo na po kung anong sausawan ang gusto nyo. Pwede rin namang walang anghang o toyo lang, kalamansi. Ayan, papatangan ko ng 5 perasong kalamansi kasi gusto ko yung maasim talaga siya. Yung pagka sinasawsa mo, damang-dama mo yung asim. At bagay na bagay po yan sa mainit na white rice. Yung ating ginawa na yan. Ayan, nalagyan natin ng toyo. Meron din tayong yung sumobrang hipon. Ayun, sa gilid. Yung steam na rin natin yan kanina. Pandagdag ulam. At ayan, excited na nga ang aking asawa para matikman ng pinaputok na hipon at tilapia. Kinugupit ko na nga para mabilis. Ayan, umuusok-usok pa. Medyo napaso nga yung daliri ko rin sa steam pagbukas niya. Excited na tong asawa ko, tigim na siya. Sabi ko, teka lang, wag muna. At ayun, ginawa niya yung utensils niya. So wait lang, hindi pa tapos. Inaano ko pa. Kaya guys, paki-share na lang, paki-follow para ma-monetize naman ako ni Meta. Sige po. At yun lang. At mamaya makikita nyo ang kanyang reaksyon pagtikim ng pagkain na yan.